Kabanata 12, Mundong Ilalim. Paggising ng SSS rank na talento. Ano? Akala mo ba may tatago ng iyong malamayan na pasensya ang iyong mga kasanayan? Ngunit huwag kang mag-alala. Sa lungsod, mayroon pa ring dalawang nilalang na may kaparehong antas ng lakas sa akin. Sila ang haharap ng husto sa iyong mga kasamahan. 3 tao na may kaparehong antas ng lakas. Hindi man lang iyon nabanggit ng matandang tusong iyon. Kung totoo ang sinabi niya. Kung gayon sa amin lang. Tiyak na hindi kami mananalo. Kailangan naming tumakas. Basta't makakatakas kami. May pagkakataon pa akong makabawi. Ang tindi ng sinulid na sutla ngayon ay tila mas mataas kaysa noong huli. Dahil ba ito sa ako'y kinokontrol, mas maliit, ganito. Ngunit hindi mahalaga. Impyernong apoy. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng langit. Matagumpay na napatay ang isang miyembro ng angkan ng Jiao. Nahulog, kasulatan ng lupa ng angkan ng Jiao. Ginamit ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng antas 8 na kasanayan, pagpapalabas ng panlabas na kaluluwa. Ang epekto ay nagbabago depende sa tao. Ito ba iyong kakaibang kasanayan sa sinulid na sutla? Nagbabago depende sa tao. Ano ang ibig sabihin niyan? Ginagamit ko ang pagpapalabas ng panlabas na kaluluwa. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Balon ng espiritu. Balon ng espiritu. Matagumpay ang balon ng espiritu. Bagamat ang D-rank na talento, pagwawala ng lakas ng loob, ay maaari ring kumuha ng mga item mula sa malayo. Limitado ang saklaw nito, ngunit itong antas 8 na kasanayan. Pagpapalabas ng panlabas na kaluluwa, ay hindi lamang maaaring kumuha ng mga item mula sa malayo sa malawak na lugar kundi maaari ring gamitin ang talento ng lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu sa malawak na lugar. Kung babaguhin ang estado ng kaluluwa, maaari itong maging isang sinulid na sutla na tumatagos sa kaluluwa. Kahit isang maliit na isda ay maaaring gamitin para pigilan ang aking mga kilos sa maikling panahon. Kung ako iyon, marahil ay magagamit ko ito para ganap na kontrolin ang kaaway. Kung ang pagbabago ng estado ng kaluluwa ay maaaring gawin itong isang sinulid na sutla na tumatagos sa kaluluwa. Kung gayon kahit iyong maliit na isda ay maaaring gamitin para pigilan ang aking mga kilos sa maikling panahon. Kung ako iyon, marahil ay magagamit ko ito para ganap na kontrolin ang kaaway. Sa wakas, hayaan mo akong subukang magpalabas ng kaunti kong kaluluwa. Hayaan mo akong hulaan kung sino siya. Ano ang sinabi mo? Hindi ako interesado. Ang pagbibigay ng nayo ng Dragon Abyss sa kanila. Lubos akong panatag. Gaya ng inaasahan sa akin. Ngayon ay 30.000 metro na. Wala bang limitasyon sa saklaw itong pagpapalabas ng panlabas na kaluluwa? Ha? Ang lupa, anong nangyayari? Yuan Kong. Ikaw, hindi ka, minamaliit mo kami. Hindi ba? Sinasamantala ang kaguluhan para magnakaw, walang hiya. Walang hiyang matanda, walang hiya. Hindi pa rin umaamin. Ito, para kang asno. Ang malalakas lang ang hindi nagpapaliwanag sa mahihina. Ang matandang ito ay hindi ordinaryo. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay tumataas. Tunay na sining. Wasakin ang harang na kanyang itinayo. 1.800 bituin na lakas sa pakikipaglaban. Hindi gaanong mas mataas kaysa sa akin. Ngunit bakit parang nararamdaman kong pinipigilan ako ng kanyang katawan? Bukod dito, ang pinagmumulan ng bigat na ito ay napakakaiba. Ito ba ang kanyang alagang pandigma? Maaari kaya, ang elemento ng tubig sa hangin ay nawawala? Hindi ito nawawala. Nagtitipon ito patungo sa amin sa napakabilis na paraan. Ang mga halimaw sa dagat na ito ay pawang nasa antas ng langit. Kaya nilang pakilyusan ang kapangyarihan ng langit at lupa para gamitin. Bagamat kaya ring pakilyusan ng antas ng lupa ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang pagtaas ng lakas sa pakikipaglaban ay pinakamataas na 100 hanggang 200 bituin. Ngunit ang antas ng langit, ang pag-alingaw ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring tumaas hanggang 2.000 bituin. Kung hindi ko man lang maharap ang mga ito, ano pa ang silbi ng pag-uusap tungkol sa paghihiganti kay Chiyu? Xiao, sa isang kamay. Hinaranggan niya ang aking buong lakas na espada chi. Napakasamang tingin. Nais ko sanang magsaya ng kaunti.
Ngunit pinatay mo ang 3 sa aking mga tauhan. Kung gayon, lumubog ka sa malalim na bangin ng pagdurusa na ito. Ang kanyang aura ay nagbago sa isang iglap. Ngayon, kapantay na rin niya ang nasa sagradong mga guho. Ngunit hindi na ako mula sa sagradong mga guho. Ang mga gantimpala sa katangian at mga kasanayan sa talento na nakuha mula sa pagpatay sa angkan ng Fuang at angkan ng Zhao ay nagbigay sa akin ng lakas para labanan siya. Antas 8 na kasanayan. Pagpapalabas ng panlabas na kaluluwa. Kung hindi epektibo ang mga pisikal na atake, subukan ito. Tumalon. Lintik. Hindi maiiwasan. Ang kasanayang ito ay halos kapareho ng lintik na kasanayan ni Guhuli. Ngunit 100,000 beses na mas malakas. Dahil kontrolado ng aking kaluluwa. Hindi ka makakatakas. Maging papay ko. Ha? Walang kabuluhang tao. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pag-unawa sa ilang daya. Makokontrol mo ako. Kung gayon, hayaan mong palawakin ko ang iyong pananaw. Ang tinatawag na tunay na antas ng langit, ito ba ay isang kasanayan sa pagsasanib? O ito ba ang kanyang tunay na anyo? Tao, hindi na tayo magkapantay. Kaya kitang wasakin at ang iyong nayon sa isang pitik lang ng aking daliri. Mayroon ka bang mga huling habilin? Napakalakas. Ang isdang ito ay nagbibigay sa akin ng mas malaking bigat kaysa sa kanya. Lintik, malinaw na hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Sino ang nagsasalita? Ano? Nangangahas kang galitin ako. Nagtagumpay ka. Tiyak na papatayin kita sa pinakamasakit na paraan. Oh, salamat sa pagbubunyag mo mismo ng iyong posisyon. Nakatipid ako ng oras sa paghahanap sa iyo. Ako, tapos na ako. Ha? Ano? Tapos na. Tayo, naaalala mo pa ba ang sinabi ni Huli noon? Sa likod ni Yuan Kong, mayroong isang nakakatakot na nilalang na kayang gawing, isang eksperto sa antas ng langit na may lakas ng demigod, sa isang iglap. Gumamit si Qin Feng ng isang kakaibang kakayahan, ito ay, simula pa lang ng pagsubok ng baguhan. Paano niya malalabanan ng isang demigod? Sa buong nayon na ito, walang lugar para ilibing, kumain ka ng isa sa aking matatamis. Hindi pwede. Siguro ay tiyak na hindi matatalo. Bakit ako pinipigilan? Ito, ang bigat doon. Antas ng langit ay ayos lang. Demigod ay ayos lang din. Ang aking guro ay tiyak na, dahil siguro ay isang taong patuloy na lumilikha ng mga himala. At ang mga galami na iyon, parehong malagkit at madulas, at nababaluktot. Ang paghiwa gamit ang espada ay tatalbog lang. Ang chi at pagbigkis ng anino ay walang silbi rin. Gayunpaman, alam ko ang kanyang posisyon. At malamang na ito ang kanyang kahinaan. Sa ilalim ng atake ng napakaraming galame. Napakahirap. At kung gagamitin ko ang bagyo ng yelo, magyeyelo ang halimaw. Ang pagnanais na ganap siyang i-freeze ay magiging napakahirap. Ang mga alon ni Lily ay umaalon. At kaya nilang lunurin ang nayon ng Dragon Abyss sa isang iglap. Kung gayon, subukan ito. Singsing ng kidlat. Napaka-komportable. Komportable. 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 Handal na tao. Basta't nasa dominyo ako ng dagat. Hindi ako matatalo. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang aking tibay. At mamamatay ako. Dapat akong gumamit ng epektibong atake. Ngunit ano nga ba ang dapat kong gawin? Hoy! Xiao Luan, guro, ano ba ito? Huwag gumamit ng telepathy. Magsanib. Sa sining ng telepathy, ang pagsasanib sa iyo ay nagbibigay sa akin ng lakas ng isang apoy na luwan. Ngunit hindi ko pa nagagamit ang kasanayang ito dati dahil hindi sapat ang iyong ranggo. Maaaring magkaroon ito ng hindi alam na mga epekto. Bata, kaya, guro, hindi na kailangang magsalita pa. Ako, handa akong sumunod sa iyo hanggang kamatayan. Walang pagsisisi. Hoy, ikaw, kung masyadong malaki ang iyong katawan, wala kang magiging kapareha. Tama ba ako? Kakagaitan kita hanggang mamatay. Isa na namang hanggal na naghahatid ng sarili sa aking pintuan. Kung gayon hindi na ako magiging magalang. Ano ito? Bakit nito pinutol ang pareho kong braso? Hindi mahalaga, basta't may walang katapusang supply ng tubig. Kaya kung mag-regenerate ng walang hanggan. Gaya ng inaasahan. Basta't may tubig, kaya mong mag-regenerate. Tama, kung gayon, susunugin ko ang lahat ng tubig. Impyernong makalangit na apoy. Isang hininga, tumataas ang singaw. Bumubuo ng isang malaking, halos parang labanan ng mga Diyos at demonyo. Guro, lahat,
Ang rehiyon isa na hindi makontrol sa loob ng 1,000 taon, ang labanan, hindi ko man lang nakita ang eksena, at may mga senyales na kinokontrol niya, ilang araw pa lang. Ang lakas ni Guro ay umunlad na sa ganitong kamanghamanghang antas. Mukhang may amoy ng inihaw na isda. Swerte. Swerte na siya ang ating Guro. Hindi kaaway. Tulad ng, sumangga ang tubig dagat. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang aking pinagkukunan ng lakas. Itoon ang lahat ng lakas. Lumikha ng isang high pressure na aipo-aipo ng tubig. Gamitin ang presyon ng tubig para patayin siya mula sa malayo. Ang huling laban. Tagumpay. Bakit, sa wakas tapos na. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol sa ikatlong antas ng langit. Nakakuha ng karagdagang gantimpala, 5.292 puntos ng katangian. Karagdagang gantimpala, 10.0980.000 puntos ng enerhiya. Karagdagang gantimpala, 20 puntos ng reputasyon. Oh, napakadelikado. Mabuti na lang. Napatay ko siya, bago alisin ang sapilitang pagsasanib ng telepathy sa pagkakataong ito. Mabuti na lang walang malalaking problema ang nangyari. Bata, natutuwa akong natulungan kita. Bumalik ka na at magpahinga. Gumamit ng mga elixir para mabawi ang iyong lakas. Sige. Wow. Ito ang lakas ng isang demigod. Napaka-misteryoso. Sa kasamaang palad, ang lakas na ito ay maaari lamang mapanatili sa loob ng ilang segundo. Bitawan ang pagsasanib ng telepathy. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng antas 8 na kasanayan, anino ng demigod. Natuklasan ang 4 na katugmang kasanayan sa katangian. Nagsasanib. Antas 8 na kasanayan, naging anino ng demigod. Antas 8 na kasanayan, anino ng demigod. Nakatago sa dilim. Maaaring magpalabas ng lakas ng demigod. Maaaring lumitaw mula sa anumang anino. Ang bilang ng mga braso ay depende sa tindi ng lakas ng espiritu ng gumagamit. Walang pagsasanib ng telepathy. Maaari rin ba akong magkaroon ng lakas ng demigod? Hayaan mo akong subukan. Gamitin ang kasanayan, anino ng demigod. Mas malaki ang anino. Wow! Ang pagkonsumo ng kalahati ng aking lakas ng espiritu ay maaari lamang gamitin para sa isang braso. Mukhang ang kasanayang ito ay maaari lamang maging isang alas. Gagamitin sa huling labanan. Sa wakas, tapos na. Pagbalik ko sa banal na hayop. Tiyak na hihilingin ko sa banal na hayop na patagin ang nayon ng Dragon Abyss. Sa loob ng 100 milya. Walang isang talam ng damo ang makakatakas sa aking pangunawa sa kaluluwa. Ang mga tao ng angkan ng He at angkan ng Fei ay halos narito na lahat. Tanging ang mga miyembro ng angkan ng Tian ang hindi pa lumilitaw. Maaari kayang hindi siya sapat na mayabang para isiping kaya niya akong patayin ng mag-isa. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol sa unang antas ng langit. Nakakuha ng 2.171 puntos ng katangian. Dagdag pa ang 3.340.000 puntos ng enerhiya. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol sa unang antas ng langit. Nakakuha ng 2.171 puntos ng katangian at 3.0340.000 puntos ng enerhiya. Hayaan ang mga mababang antas na taga-nayon na pumatay sa mga maliliit na iyon para mabilis na mag-level up. Oo, kung hindi peke ang kanilang mga alaala. Kung gayon basta't makukuha ko ang mga bagay na ito. Marahil ay may paghihiganti ko si Chiyu. Ia-activate ko ang lahat ng kasulatan ng lupa. Sa ganitong paraan, ang hanay ng teleportasyon sa nayon ng Dragon Abyss at ang hanay ng teleportasyon ng puwersang B ay magkakakonekta. Ang mga nasa itaas ng antas 15 sa nayon ng Dragon Abyss at ang aking mga doppelganger ay mamumuno ng mga koponan para mandambong ng mga samsam ng digmaan sa ibang lugar. Naiintindihan. Mga lumang patakaran. Kalahati ng mga samsam ng digmaan ay iaambag. Kalahati ay itatabi para sa personal na paggamit. Buhayin. Nakakonektang kasulatan ng lupa. Binabati kita. Ikaw na ang naging amo ng mga angkan. Mayroon kang ganap na kontrol sa mga pampublikong gusali sa lugar. Dinagdagan ang reputasyon ni Hepe ng Nayon Chinfeng ng 2.500 puntos. Antas, 21. Rango, 220, dakilang emperador ng baguhan. Pagtatasa sa pakikipaglaban, 316 na bituin. Katangian, 1 beses. 10.930 puntos. Malayo pa rin sa 10.000 bituin.
Ang lumang pugad ng angkan ng Yuan, patayin muna ang mga tagapagtanggol na iyon. Baka madagdagan ko pa ng kaunti. Narinig kong napakalakas ng bagong dating na iyon. Ang pagmamaliit sa iba ay parang paghuhukay ng sariling libingan. Mukhang aktibo ang hanay ng teleportasyon. Nakabalik na ba ang pinuno ng angkan? Walang tao. Paanong nangyari? Ang mga bagay na ito, ngayong taon, hindi pa ito nangyari ng ganito. Kung gayon, paano? Ang kasanayang pagkukubli na nakuha mula sa pinuno ng angkan ng Fae ay lubhang kapaki-pakinabang. Sige, matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol ng kaharian ng impyerno sa antas ng lupa. Nakakuha ng 1.210.000 puntos ng enerhiya. 417 puntos ng katangian. Ang angkan ng Yuan ay tunay na namungunang puwersang tagapagtanggol. Ang lahat ng miyembro ng angkan ay halos 100.000 katao. Higit pa sa pinagsamang tatlong iba pang angkan. Mayroong 60.000 sa antas ng tao, 30.000 sa antas ng lupa, 10.000 sa antas ng langit. Sa pagpatay sa kanila, tataas din ng isang antas ang aking ranggo. Ang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas sa 4.000 bituin. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng lupa. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng lupa. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng langit. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol sa antas ng tao. Matagumpay na napatay ang isang tagapagtanggol ng kaharian sa antas ng lupa. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng 7 puntos ng katangian ng lakas. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng 3 puntos ng katangian ng bilis. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng 7 puntos ng katangian ng espiritu. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng 7 puntos ng katangian ng espiritu. Matagumpay ang lubusang pagbubukas ng balon ng espiritu. Nakakuha ng 8 puntos ng katangian ng lakas. Resulta ng misyon sa pag-unlad ng Nayon, 3 yugto. Paalala sa misyon, nakapasok ka na sa templo ng Diyos ng hayop. Automatikong ina-activate ang yugto ng misyon. Orihinal na nilalaman ng misyon, patayin ang 100.000 mababangis na hayop. Kunin ang selyo ng Diyos ng hayop. Nahanap ko na. Ang lugar na ito ay may sapat na banal na mga item para buhayin si Chiyu. Ang pagpatay sa 100.000 tagapagtanggol na hayop, mukhang ang lugar na ito ay may hindi bababa sa 100.000 mababangis na hayop. Sa aking lakas sa pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban dito ay maaaring medyo nakakapagod. Mabuti na lang. Ang oras ng misyon ay 24 na oras. Sapat na. Sakto lang. Templo ng Diyos ng hayop. Ngayong taon. Ang pinakamalakas na puwersang tagapagtanggol ang nagbabantay sa lugar na ito. At ang lakas sa pakikipaglaban ng mga tagapagtanggol na mababangis na hayop ay mula 1.000 hanggang 2.000 bituin. Nahahati sila sa 9 na uri, bulaklak na lumalamon sa langit. Diyos ng alikabok, Diyos ng apoy, dragon ng baha, walang kamatayang ibon, tagapagtanggol ng lupa, kunpang, madilim na pilak na ibon. Kasanayan, hanay ng balahibo ng balon ng espiritu. Kasanayan, isang kaisipan na walang hanggan ng balon ng espiritu. Kasanayan, sining ng dakilang araw na nagliliwanag ng balon ng espiritu. Umunlad ang telepathy. Nagising ang singsing ng kidlat, B-rank. Umunlad sa makalangit na nagwawalang kidlat, A-rank. Nawala na ang aura ng sinaunang Diyos ng hayop. Manloloob, Wuyu ba ang pangalan mo? Para matalo ang dakilang Diyos ng hayop. Dapat ay hindi ka bababa sa antas ng langit. 3 langit. Totoo nga, may ilang daya. Ngunit hanggat narito ang templo ng Diyos ng hayop, patuloy itong lilikha ng mababangis na hayop para patayin ko. Manloloob. Bagamat medyo nahirapan, sa wakas ay naharap ko na ang isang pangkat ng mababangis na hayop. Magpahinga at ayusin muna ng kaunti. Pagkatapos ay pumunta sa tore na tinatawag na Diyos ng hayop. Kanina lang. Bukod sa mga kasanayang iyon, nagawa ko ring kunin ang isang medyo espesyal na talento. B-rank na talento, pagsasanib. Maaaring pagsamahin ang anumang mga kasanayan. Pinapataas ang rate ng tagumpay ng 20%.
Mga pinagsamang kasanayan, maaaring gawing, ang mga mababang antas na kasanayan, kung gagamitin kasama ng, kung gayon hayaan mo akong subukan. Sa kasalukuyan, Diyos ng Dagat, Tier 2. Pagpapalabas ng panlabas na chi, Tier 3. Nabigo, banal na swerteng card, antas 5. Ang paggamit nito ay maaaring magpataas ng katangian ng swerte. Epektibo sa loob ng 5 segundo. 1 oras na cooldown bawat paggamit. Banal na swerte, 1 beses. Subukang pagsamahin ulit ang mga kasanayan. Gamitin ang banal na swerteng card ng 1 beses. Matagumpay. Hanay ng balahibo, S rank. Sining ng dakilang araw na nagliliwanag, B rank. Nakuha, nagliliwanag na hanay ng balahibo, S rank. Tagumpay. At ito ay isang S rank na kasanayan sa pag-atake sa grupo. Napakaganda nito. Isang mapanganib na aura ang dumarating mula roon. Mukhang sa wakas ay nagising na ang banal na hayop sa tore. Tunay na paningin. Pangunawa sa kaluluwa. Hinarangan. Ang aking lakas ng kaluluwa ay tumalbog pabalik. Ang nakakatakot na bigat na iyon ang pinagmumulan ng pumipigil sa mga mababangis na hayop na ito. Kung gayon, hindi ko kaya, dapat kong libutin ang mga banal na hayop na ito at direktang labanan ng boss. Tao na banal na hayop, ranggo ng emperador. Antas 60. Kaharian sa antas ng langit. Lakas sa pakikipaglaban, 6.500 bituin. Mga talento, dominyo ng tubig, B rank. Dominyo ng hangin, B rank. Dominyo ng lupa, B rank. Dominyo ng apoy, B rank. Talento sa lahi, kilin, S rank. Ang mundo ay nahahati sa antas ng tao, antas ng lupa, antas ng langit, at antas ng Diyos. Ang mga makapangyarihang nilalang sa antas ng Diyos ay kayang sunugin ang langit at pakuluan ang dagat. Baliktarin ng yin at yang. Lumikha ng lahat ng bagay. Ang iyong katawan ay talagang maraming kapangyarihan sa dominyo. Hindi nakapagtataka na walang laban sa iyo ang dakilang Diyos ng hayop. Kahit na ang kanyang ranggo ay pinakamababa, dapat siyang antas ng langit. Hindi nakapagtataka na napakahirap niyang harapin. Nagliliwanag na hanay ng balahibo. Patay na lahat ang iyong mga tauhan. At gusto mo pa ring lumaban ng ganito. Isang kapaki-pakinabang na kasangkapan, itapon mo na lang. Pagkatapos bumalik sa banal na kaharian. Patuloy kong gagamitin ang mga tao at mababangis na hayop bilang mga eksperimento. Hanggang sa wakas ay makalikha ng isang nilalang na may lakas ng demigod. Ngunit hindi pa rin sapat. Para bumalik sa antas ng Diyos, kailangan ko pa rin ang kanilang mga katawan. Kung makukuha ko ang kanya, anong ginagawa niya? Dugo ng asensya ng Vermilion Bird, gitnang grado. B rank na item. Dugo ng asensya ng kilin, gitnang grado. B rank na item. Dugo ng asensya ng kilin, gitnang grado. B rank na item. Sinasanib niya ang selyo ng banal na hayop. Ang pagdadalisay sa mga dugong asensya na ito ay magpapataas ng kanyang lakas. Kung makukumpleto niya ang pagsasanib, sisubog ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang nakakatakot na antas. Dapat ko siyang pigilan. Ha! Napakalakas ng kapangyarihan ng pagpigil. Puting ulap antas ng langit. Ikatlong langit. Itim na ulap antas ng langit. Ikatlong langit. Ang mga batang ito ay talagang kayang magbago at maging mga halimaw. Bukod dito, ang kanilang lakas ay kamanghamanghang malakas. Ang dalawang halimaw na ito ay iba sa mga halimaw na lumitaw dati. Sila ay tao, hindi. Sila ay mga taong pinatay ng banal na hayop at binuhay muli para lumaban para sa kanya. Mukhang ang impormasyon tungkol sa selyo ng banal na hayop na kayang buhayin ang mga patay ay 80 hanggang 70% tumpak. Dapat kong buhayin si Chiyu. Ang selyo ng banal na hayop. Dapat ko itong makuha. Isa pa. Anino ng demigod. Wow. Para mapatay ang puting ulap. Darating na ang itim na ulap. Napaka-perpektong katawan. Hindi na ako makapaghintay pa. Tapos na ang pagsasanib ng dugo ng asensya ng banal na hayop. Bagyo ng yelo. Kung gayon, ikaw muna ang haharapin ko. Ha, ang bilis ng pagbuo ng pader ng yelo ay napakabagal. Huli na. Ang pakiramdam ay ganito, marahil ay iyong kilin, lintik. Ganoon pala, basta't buhay ako, magre-regenerate sila ng walang hanggan. Walang hanggang pagre-regenerate, mali. Kung gayon, papatayin ko silang 3 sa isang bagsakan. Pakpak ng hangin. Ang epekto ng pagtaas ng bilis ay hindi gaanong halata. Ngunit sapat na.
Natuklasan mo ito sa pagkakataong ito. Mula sa simula, hindi ka makagalaw. Dahil ba ina-activate mo ang iyong kakayahan kaya hindi ka makagalaw? Bumilis na. Magandang pagkakataon. Ang iyong pagkagulat ay talagang nakakasya sa akin. Lalong nagiging iba. Kahit ang makalangit na nagwawalang kidlat, paralisado ang kanyang mga kilos. Ngayon, sinusubukang tumakas sa isang tama. Kung gayon huhugutan ko ito mula sa iyong tiyan. Tapos na. Ngayon, hayaan mong palawakin ko ang iyong pananaw. Ang aking perpektong obra maestra. Napakalaki. Ha, tikman mo ito. Ano? Hindi makagalaw. Hindi maaaring dalisayin. Natamon. Lintik. Sira ang pakpak ng hangin. Dapat kong makuha ang ritmo ng atake. Hindi na maaaring pasibong tumanggap ng mga tama. Gusto mo pang maglaro. Sa madaling salita, habang naghahanap ng takip, habang natatamaan, hindi na kayang tumanggap ng isa pang tama mula sa kanyang kaliwang kamao. Anino ng demigod. Nakakainis. Bagyo ng yelo. Magsama kayo sa impyerno. Lintik. Ano? Kailan? Sorpresa. Ito, tapos na ba? Ihawin mo. Walang pagkakataon. May pagkakataon pa akong talunin ito. Ano ang silbi ng pag-iwas? Pinapatagal lang nito ang hindi maiiwasan. Ngayon, gaya ng inaasahan sa pagkatapos ng kamatayan. Makalangit na gintong kandado. Ikaw, nangangahas kang, ikaw, papatayin kita. Makalangit na gintong kandado. Arg. Napakainip. Selyo ng banal na hayop. Basta't ito, mabubuhay si Chiyu. Buhayin. Buhayin. Ito ang ninunong dragon na hinahanap mo. Iyon na iyon.